it's me again! Bawal sa channel ko, nag-upload po ako ng mga video about pattern making and sewing tutorial. Pero tika. Bago tayo mag-umpisa, pakipindot mo muna ang subscribe button kung hindi ka pa nakaka-subscribe. So, gagawin ko po ngayon ang kabuuan ng project natin cargo shorts. Kung hindi mo napapanood part 1 nito, please check na lang po sa description down below. Para hindi at magal, umpisa na natin. At yan ang mga makasewers, first operation po yan ay idingan po lahat ng mga idingan katulad mga parts ng pocket facing, double ply, single ply, at saka yung body, front body po. Yan yung front body. After that, lagyan naman ng button hole ang flaps ng cargo pocket at saka yung wall pocket. Tapos, lagyan mo na yun, prepare mo na natin ang front pocket. Yung barrier, i-attach mo sa facing lining, pocket lining ng front. Pag na-prepare mo na po, lagyan mo sa, attach mo na sa body yung pocket. Yan. After that, top stitch mo siya ng 1/16 yung lining, pocket lining. Yan. Pag na-top stitch mo na siya, top stitch mo na sa ibabaw sa body ng 1/4 lang po. Tapos pag na-top stitch mo na yon, kabit mo na yung single ply. Tapos ng single ply at tap mo siya ng 1/16. Tapos yan, lagyan mo yung zipper. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malaki. Yung zipper po, double pasada yan. Dalang pasada zipper. Tapos, pag nakabit mo ng zipper, lagyan mo ng outline. Ayan. Pag nilagyan mo ng outline yan, kabit mo na rin yung double ply. Ayan. Ayan. Medyo matagal to kasi marami siyang operation sa ganitong project, sa ganitong style na pantalon ng shorts. Ayan. Kung nakabit mo na yan, kabit mo naman ang right side na body. Magaling mo na dyan ah. Ayan. Okay. Bali, one shot lang yan ang attach niyan. Tapos lagyan mo na notch para pag pinapsit mo yung ginoy mo siya sa coach, hindi siya mag-pleated. So, para siya maipit. Tapos dyan mo na yung crotch. Ang crotch yan, double top stitch. Ayan. Tiyaga lang pagbuo nitong na to, style na to. Pero solid naman to pag nabenta mo. Tapos yan, i-prepare mo natin yung pocket. Ito yung cargo pocket. Ito medyo matagal din to i-prepare to kasi marami siyang pasada. Yan. Kaya naman mga pasada yan, yung mga patay-tahi yan para malalagyan ng marami siyang mailagay ng samisa na yan. Yan, ganyan. Tapos yan yung yung flaps yan, yung takip. Yung kasunod na operation dyan. Maganda sana kung meron kang makasama itong makakatandi na operation, mapapabilis ang trabaho. Pero kung itong isa-isa lang, kaya naman. Kung ba, katulad ko, sa ako lang mag-isa, sa isang araw, kaya naman ng 3 piraso dyan. Sulit yan kung tuloy-tuloy. Pag nabinta mo naman yan, kasi ang bintahan yan nasa 400 hanggang 350 pinakamababa. Cargo short, depende sa size. Yan. Hanggang dyan lang yan, pasada yan.
Tapos, pag yun, hindi mo nabali tatlong ano yan, tatlong plates. Ayan. Tapos, yun na yung ano, flaps. Assemble mo yung flaps. Dapat, ang flaps yan, kasukat din dun sa ano, sa weight nung packet na yan. Kasi pagka hindi magkasukat yan, maaaring mahaba yung flaps or umiksi naman, dapat magkasukat na sila. Kaya magkasabay dapat na yun, ano yan, piniprepare. Para pag natas mo sa body, pantay sila. Ayan. Sukat mo sa body. Tapos baliktan siya. Tapos yung flaps na yan, may top stitch yan, 116 paikot. Kita yan. Ayan. Pag na-prepare mo na yan, dalawa kasi yan eh. Attach mo sa body. Ayan. Pero bago lutas sa body niyan, yung back yan, marami pa operation yan. Kakabit mo na yung ganyan, yung patch ng back. Kaya naman may ganyan para pampakapal din, pampatibay din sa ano, sa shorts na yun. Kasi mga ganitong short kasi pag i-duty kasi yan eh. Hey! Inalikot sinundot ang kanyang Inalikot sinundot ang kanyang double pasada yan sa patch ng ano, back part. Tapos, pag nabuo mo na yung dalawa na yon, back na nalagay mo na yung patch nun, prepare mo naman ngayon yung welt packet likod. Yan. Dalawang welt. Sa ganitong style kasi, dapat welt packet lang talagang akma dyan kasi may patch sa likod eh. Hindi pwede yung tapa na packet doon. Tapos, atas mo na yung marking ka muna ng packet. Mula dyan sa ano, may pagkata ng waistband, masukat yung 3 inches. Duterte pa ako. Diba? Kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. So si Duterte wala na. Finish na. Ang welt niyan ay 5.5 yung haba na, yung opening ng welt. Tapos yung lapad na ng half inch lang yan. Tiyagaan lang paggawa nito. Pero sulit naman pag nakakabenta ka nito. Kasi kumbaga sa isang araw, makatatlo ka dyan. Sa 400, meron ka ng 1 to yan. Nagbendi naman siya araw-araw. Tapos pag nakabit mo na yan, biyakin mo na yan, yan. Para may pasok mo na yung inattach mo packet lining, pinaka-packet bag niya. Ito rin lagay sa likod, then yan. Matagal lang talaga ito buuin. So, 160 lang pang top stitch yan sa weld. Tapos, buuin mo na yung pocket bag side, ganyan. Dalawang yan, Paris packet. Tapos bigtarin mo na siya. Pag nabuo mo na siya, pasada mo ng kabilaan, baliktarin mo siya ganyan. Pag nabaliktad mo na yan, saka mo na itap mo na yung side nun, bawat side nun. Pagpatibay din sa packet yan. Kasi pag walang tops yan, bubutas yan. Ang iba kasi dyan, ini-aging lang. Sa mga ganong tahi, parang walang tibay yun. Mas maganda ganyan, nakalap stitch siya, ganyan, flap siya. Nice. Tapos,
Yung flaps niyan, naka-insert lang po doon sa welt na yon. Disclaimer lang po, para lang po ito sa mga hindi pa gaano marunong magbuo nito. Kaya kung sanay ka na, marunong ka nang magbuo nito, pa-share mo na lang yung mga video na to para matulungan natin yung ibang gusto matuto ng ganitong technique, ng ganitong tahi. Ayan. So, ang lapad niya ng welt ay ng flaps na yan. Kung gaano kahaba yung biyak ng welt nun, ganun din po ang yan, sukat yan. Kung 5.5 yan, dapat 5.5 lang din yan. Kasi pagka kumapos yan, may butas yung packet nun. Tapos ang lapad yan, 2.5. Pero yung finish nun, lang, ilalabas yan 2 inches lang dapat. Ayan. Kailangan sunak lang. Kasi patayo mo na sa likod dyan, sa loob. Patayo mo na yan, dyan, na-attach mo na yan doon. Tsaka mo itatouch stick yung packet na yan. Ayan. Touch stick na siya dyan. Siguraduhin mo lang na walang nakalabas na raw edge o kaya walang butas. So dyan kasi nag-uumpisa ang pisira niya. Pagka may sumingaw dyan, doon nag-uumpisa, madali masira. So dapat dyan talaga nakatapos ko na may paayos. Takmo gilid, sada. Pag nabuo na yung dalawang side na yan, i-join mo na siya, boxing. I-boxing mo na siya, ganyan. Mas maganda sana kung ang gamit mo dyan ay 5 threads. 5 threads machine. Yung 5 threads machine kasi may kadina kasi yun. Isang pasada lang yan, hindi mo na high speed yan. Ayan. Pag na-join mo na siya, edging mo na ngayon. Ayan. Edging mo na siya. Pagka-edging yan, tapos na edging yan, itatapos mo lang siya ng double. Top stitch. Ayan. Sana sundan nyo na lang. Hindi na lang yung kung paano ko ginagawa. Sundan nyo. Hindi na lang pasa yung operation yan. Tapos pag natap mo na siya, sunod mo na may box ay yung outseam. Ayan. Kasi maunang buuin niya yung outseam yan kasi kakabit mo pa yung cargo packet dito. Kasi pag ininsim mo na yan, hindi mo na nakakabit, mahirapan ka na. Kaya pag na-join mo na siya, pag na-edging mo na yun, yung side seam na yun, top seams mo na siya ng double. Double top. Okay. Ayan. Tapos tsaka mo naman siya martingan para doon sa packet. Ang packet niya, ang atas ng packet niyan, sukat ka ng mula doon sa pagkakabit ka ng wristband mo ng 10 inches. Tapos ang haba ng packet niyan ay, ang sukat ng packet ay 8x8. 8 yung lapad, 8 yung haba. Parang kwadrado lang siya. Pero nagiging 8.5 yan pagka inattach mo na pati yung flaps sa taas. Maabot ng 8.5 yung haba. Yung attach yan, ang tahin niya dyan sa packet na yan, double top system yan. Sadaan mo isa, tapos balikan mo na isang pasada pa para matibay, kasi yung cargo na importante kasi yan dahil dyan nilalagay minsan mabibigat na bagahe kung minsan. Ayan, na-tops mo na yung double na yon, kabit mo na yung flaps, tapos yung flaps top stitch mo rin siya ng 1/4.
Yung iba double ginagawa dyan. Pero kahit 1/4 lang pwede na yun kasi may pasada sa loob yun. Ayan. Tapos pag nakabit mo ng dalawa na yun na packet, pinsin mo na siya. Pinsin mo na nun. Pinsin niya hindi mo na kailangan i-tap kasi mahirapan dukutin yan. Kung ang machine mo ay ipuoy, feed of the arm, ipuoy na yan. Okay lang yun. Parang nakatapsik na rin yun. Edging mo na siya. Pagka-edging mo na, baliktarin mo na siya. Tapos, himoy mo na. Waistband. Pwede mo ng waistband bago mo himoy. Bali, last operation mo dyan, yung loop saka yung hem bottom. Ang sukat ng waistband yan, ang cut noon ay 4 and a half. Pero ang finish niyan talaga 1 and a half yung lapad ng waistband yan. Yan. Yung finish niyan. 1 and a half lang. Pero yung cut ng tela 4 and a half. Kung kaya 4 pwede na yan. Kaya lang alanganin sa tupi yun. Dapat 4 and a half. Sakto para may allowance. Tapos yan yung money loops. Belt loops po yun. Pag na-tap mo na yan, i-prepare mo na, cut mo na siya ng ang belt loops kasi yan 5 piraso. 2 sa front, 3 sa likod. Tapos ang putol niyan 3 and a half inch. Pero depende rin sa size kung gaano karami ang loops niyan. Pagka extra size, kung mga size 38 at 40, ang loops niyan dapat marami. Pwedeng 4 sa likod, 2 sa harap. Depende sa size. Tapos ang topi ng na yan, pag natouch mo yung loops na yon, ang finish niya na ito 2 and a half. Kasi meron mga belt na ang lapad 2 inches yung lapad ng belt. Lalo yung mga ginagamit ng mga guard. Yun, 2 inches ang lapad nun. Kaya ang finish na ng loops dapat nasa 2 and a half para yung sikip. Sa hem bottom naman, depende sa gusto ng customer kung gaano kalapad yan. Pero pangkaraniwan yan, nasa half inch lang or 1 inches pwede. Yun nga mga kasawers ang kabuuan ng project nating cargo shorts. Medyo matagal gawin kasi sa part 1 pa lang, 5 parts kasi ang cutting nito kapag gagawa ka ng customized size. So, see you next video. Bye-bye!